Medyo na-predict naman natin ito, di ba? Sabi ko sa'yo last time, I doubt that these theatrics of the Duterte camp that they are so fond of doing in Philippine politics will work under international law. So para sa mga nagsasabing wala pa rin ngipin ng international law, you're seeing how international law works when there are some people who are devoted to the proper implementation of international law. Sana kaya na natin sabihin yan sa ating domestic law na if there are institutions and people who are devoted, we can implement the law and na walang pinapaboran just because makapangyarihan sila at just because madrama sila. Okay. Ito, bago natin himayin yung mga dahilan na binanggit na ICC sa pag-reject dito sa interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Basically, ano ba yung mga binanggit na dahilan? And number 2, ano implications ito for the rest of the proceedings? Well, ako naman, lagi ko kasi sinasabi noon pa, di ba, huwag masyadong madaldal yung Duterte camp. Kung ano kasi baka sinasabi nila baka gamitin yan sa inyo ng ICC, no? Anong sabi ng ICC? There continues to be reasonable grounds to believe that Mr. Duterte is responsible for crimes against humanity of murder committed in the Philippines. So, kaya nga sila magte-trial further, di ba? Kasi nga sabi nila, there's reasonable grounds to believe. Ano na tayo sa yun. And dahil may reasonable grounds to believe, kailangan ma-prevent si Mr. Duterte from actually being a flight risk. Anong sabi ng sinite ng ICC doon sa decision niya? Tuwan-tuwa ako nung nakita ko no? Sabi, ang sabi, to determine if Duterte will abscond, thus missing his trials, the chamber took note of Duterte's repeated rejection of the court's authority as he and his supporters called his arrest pure and simple kidnapping. So, ibig sabihin, kung sinasabi mong kinikidnap ka, babalik ka ba willingly sa kidnappers? So, ibig sabihin, flight risk ka. Ang daldal kasi. 'Di ba? Ang daldal kasi, 'di ba sinatawag na kidnapping Kidnapping pero nabibisita araw-araw ng mga mahal sa buhay. At any time that they can enter, nabibisita kahit ng sino na abogado. Pag nakakita ko ng ganyang kidnapper, 'di ba? Pinapakain 3 times a day or more, 'di ba? Merong health check-up, natutulog ng mga ayos. Ganyan pala ang kidnapping ngayon. Ginagastosan ng kidnapper, no, to make sure na haharap. Pero dahil sinabi nilang kidnapping, sabi ng ICC, kidnapping pala So, ibig sabihin, hindi nyo babalik sa amin kasi kidnapper kami, no? So, sinight mismo ng ICC yung mga pinagsasabi nila just because sabi, baka hindi ka na bumalik. Meron kang isa kang flight risk. And the detention is necessary to ensure his presence during the pre-trial proceedings and possible trial, no? Sabi ng ICC, the continued detention of Mr. Duterte is justified at this stage of the proceedings in order to ensure that the suspect does not obstruct or endanger the investigation of the court's proceedings. At kinote ulit yung sabi ng nung pre-trial chamber. More specifically, the chamber notes that on 19 July 2025, recently, dahil nagdadadal na naman si Sara Duterte, Mr. Duterte's daughter mentioned in public speeches the idea of breaking Mr. Duterte out of the ICC detention center. Di ba? So, nag-judicial cognizance itong ICC at sinabi, alam namin kung ano yung mga pinagsasabi nyo. Tapos, ina-expect ninyo, pakakawalan namin na ganyan kayo ka-powerful, ganyan yung mga pinagsasabi ninyo. Tapos, sasabihin ninyo, hindi flight risk si Rodrigo Duterte. In-advisean na natin Paulit-ulit natin sinasabi noon Ayaw din na makinig sa atin. Akala natin na nagbibiro tayo na all of the things that they're doing might be counterproductive. Kaya nga, alam mo yung sa Senate, di ba? Sabi ko nga, yung sa Senado, nag-resolution sila, what does it show? Una, it does not mean anything. It's a waste of taxpayers' money. Ang dami nangyayari sa Pilipinas, bumagyo na, lumindol na, may flood control scandal na, lahat trillion-trillion pinag-uusapan, no? Kulang ang funds, may educational crisis. Talagang pinag-usapan yung maghapon. Si Rodrigo Duterte at matanda na at for humanitarian condition, gusto niyo supposedly granta ng interim release. Ano bang effect ng Senate resolution na yun? Wala. Hindi naman makukumbinsi yung Senado, hindi naman yung ICC, hindi naman yun binding sa ICC. So, waste ng taxpayers' money and baka counterproductive pa. Why? Because it only shows how powerful Rodrigo Duterte is. Imagine, in a 24-person chamber, 15 of them voted for interim release na buti na lang ni-reject ng ICC kasi nabasa niya Very powerful pa yan. At baka, sabi pa,
baka naman kalkalin mo pa yung mga ebidensya. At present, the detention of Mr. Duterte is required, sabi ng ICC, so as to ensure his appearance in these proceedings, that he does not obstruct or endanger the investigation or the court's proceedings, and and to prevent the commission of related crimes within the jurisdiction of the court. At Bakit saka sila yung ng related crimes? At saka yung possible threat dun sa mga possible witnesses, hindi ba? Oo. Mm. Yeah, yun So dito, yung kasi witness tampering ang pinipigyan natin dito, 'di ba? Ang purpose kasi ng detention is ma-prevent na maulit pa, ma-make sure na magsasabit siya sa coercive jurisdiction ng korte, at make sure din na hindi niya matatamper yung ebidensya at hindi niya pa mako-coerce yung mga further witness na bumaliktad, no? And sinabi nga ng ICC, makapangyarihan pa kayo, influential pa kayo. In fact, tinatreaten nyo pa na i-bust out si Rodrigo Duterte from the ICC. so sa suma total dito, they only have themselves to blame. Dahil dito sa kanilang mga antics, napasama pa yung kanilang Tatay Digong. Ang hilig kasi nila na teatro, no? And siguro deliberate naman yun, di ba? Kasi ang iniisip siguro nila, ang kanilang audience, yung Filipino people, and pinagsasangkalan na naman nila si Rodrigo Duterte as a political bargaining chip or as a political tool o as a political battering ram para siguro makuha yung kanilang gusto, no? Pero kung may nagpahamak kay Rodrigo Duterte dito, hindi na yung Marcos administration eh. Kasi ang sinasite, hindi na nga nakikialam yung Marcos administration eh. Ang sinasite ng ICC mismo ay yung mga kabulustugan ng nasa Duterte camp. At saka yung sinasabi mismo ng anak ni Rodrigo Duterte. Yes, very clear sa akin na yung antics nila, yung teatro nila, nakala siguro nila mag-work. Dahil siguro, in the past, history has shown na sometimes it does work, unfortunately, in the Philippine setting. Kakawaan, makakawala, matanda na, biglang naka-wheelchair, tapos matatanggal yung neck brace, di ba? Pag mag-speaker of the house, pag ganyan kasi nangyayari sa atin, di ba? Biglang manghihina yung politiko, pagkaharap na sa hustisya, tapos biglang lalakas pag off the hook na. Ang sabi nga ni Marcoleta, pag ligtas ka na, biglang lumalakas, di ba? Akala nila siguro nag-work yung ganun dito sa ICC. But unfortunately, as I've always said, ito yung pinakamatitigas, di ba, na huwes sa buong mundo na ang main task supposedly is to look the most horrific criminals in the eye and to investigate the most horrendous crimes of all and look them in the eye and say, not under our watch na hindi kayo mapapunish, di ba? You will be punished under our watch based on evidence on record and with the cold neutrality of an impartial judge. Yun supposedly ang training nitong mga ito di ba? Hindi naman ito mga ordinaryong tao. Isa to sa pinakamagaling na mga West sa buong mundo. Kaya tingin ko hindi nag-work. And gladly so, hindi nag-work. So, excited na tayo sa next part of the proceedings, di ba? Meron na tayong mga susunod na proceedings dito. Magkakaroon na tayo talaga ng confirmation of charges hearing, no? Makikita na natin yung initial pieces of investigation to confirm whether or not actual trial will proceed. So hindi pa ito trial ha, confirmation of charges pa lang ito na hearings, may initial presentation of evidence, tapos pagka hinold ditong pre-trial chamber na mag-proceed na sa trial, no? Doon na natin makikita yung full evidence. Pero ang sabi ko nga noon, kahit na kung ako yung abogado ng kabila, gagawin ko dito, i-delay ko ito. So, in-anticipate ko, ano na naman kaya yung new antic, no? Nitong si Kaufman at ang Duterte camp para ano yung bagong pan-delay? Well, ano yung mga pwedeng bagong pan-delay dito? May registrar na di ba? May registrar na doon at pinakita na ng medical exam at sinabi, parang there is no reason for him not to be able to face trial Hindi ko alam ngayon kung ano pang gagawin nilang antics, no? Hindi, alam mo naman yung matanda, di ba? Alam mo naman si Rodrigo Duterte, may narcissistic personality disorder, may antisocial personality disorder, incapable of providing empathy, di ba? Self-centered. Medyo pag ganyang kalaki yung ego mo kasi, di ba? May potential ka rin ng
'di ba? Self-harm, sana hindi niya gawin, 'di ba? Pero para naman maharapin niya yung totoong hustisya, no? Pero hindi ko rin pinipreclude yung possibility kasi si Hitler, 'di ba, uminom nga ng lason bago matuntun, kaya nga hindi nga tayo nagkaroon ng real trial kay Hitler, no? Hindi ko yan kinofocus yung possibility, pero sana hindi, no? Because what I want is for Rodrigo Duterte to face the consequences of his actions and face a full trial, even if he deprived all of his victims with that due process. Itong trial, most likely kailan mangyayari to? Kasi napakahaba ng proseso sa ICC, di ba? Maraming pwedeng gawing hirit para mapatagal yung proseso. Well, kasi yung confirmation of charges, magkasusunod-sunod na yan no? So, hopefully, ang tingin ko, kung magpo-proceed na yan the end of the month or next month, siguro magpo-post, hindi naman mag-Christmas break. So, in the next 6 months, baka tapos na yung confirmation of charges, di ba? And then, kung ma-confirm, di magko-convene na yung trial chamber, di ba? Siguro, mag-aayos ulit doon ng defenses, magdi-disclosures, no? So, ako, possible yung actual hearings, ng pag-confirm na yung charges, hindi itong confirmation of charges hearing. Pag na-confirm na yung charges, actual trial could potentially be next year, third or fourth quarter, no? Kung matapos within 6 months itong confirmation of charges hearings. Pero hindi ko kasi alam kung gaano karaming ebidensya na pinipresenta dito sa confirmation of charges hearings, no? Para that is the prerogative of the prosecution. I haven't seen, I am not privy to that information kung ano yung ilalagay na initial pieces of proof or evidence to at least make sure na there's gonna be matatapos more hurdle yung quantum of proof required for the confirmation of charges hearings. Pero kung hindi ganun karami yan, kung sana matapos within 6 months, baka next year nagtatrial na tayo, half or end of the quarter next year.